Natapos din ang losing streak ng Pelicans ngayon kontra sa Lakers. Big run para sa New Orleans noong third, 42-34. Kaya naibaba nila sa 3 yung lamang ng LA papasok ng fourth. Naitabla pa ni Alvarado yung game sa 108 nung nasa 10 minutes. Doon din naging dikit ang laban para sa Pelicans at dito sa Lakers. Si CJ meron 23 points, si Brandon Ingram naman meron 35 points at si Trey Murphy meron 21 points. Mula kasi na mawala si Zion, nagkasunod-sunod ang talo ng New Orleans. Napili pa si Zion bilang All-Star. Base sa report, i-re-evaluate si Zion sa kanyang hamstring injury sa February 7 na doon malalaman kung makakabalik agad siya sa lineup. Meron 3 laro pa ang matitira bago yung All-Star. Makakalaban pa ng Pelicans doon kung sakali ang Cavaliers, OKC at Lakers ulit. Si LeBron naman sa game meron 27 points, 9 rebounds at 6 assists. Si Anthony Davis meron 34 points at 14 rebounds. Base pa sa report, projected pa rin na 2 games na mabibreak ni LeBron yung record, OKC or Bucks, dahil 36 points na lang ang kailangan ni LeBron. Parang yun na lang talaga ang focus ngayon dito nga sa LA. Napapasok na nga sila sa 30 loss record na nasa number 13 pa sila. Pero at least 3 to 4 games ang need nilang habulin para sa play-in at nasa 7 games naman kung top 6. Nang lumabas naman ang report ng trade request ni Kyrie, hindi siya naglaro versus Wizards dahil nga sa sumasakit na paa. Pero nanalo pa rin ang Nets versus Wizards dahil nga sa late run ng fourth mula kina Patty Mills at Cam Thomas. Si Edmond Sumner meron 29 points kasama sa starting lineup yon. Si Cam Thomas naman off the bench ay meron 44 points. Hindi rin kasi nagustuhan ng mga fans yung pag-request ni Kyrie ng trade. Yung pag-request nga niya ay parang inulit lang din niya yung ginawa niya dati sa Boston na sinabi niya dati sa mga fans na magre-resign siya pero lumipat nga ng Brooklyn. Dati si KD nag-request pero hindi nga natuloy. Sa ngayon mas mahirap ang trade dahil ang Nets pa rin na magde-decide kung sino ang merong mas magandang offer. Ang dahilan di umano ni Kyrie ay dahil nga na-insulto siya sa offer na binigay ng Brooklyn, yung contract clause. Nakalagay kasi doon na merong portion sa payment na kailangan niyang manalo ng championship para sa Brooklyn. Sa madaling salita, hindi siya binigyan ng guaranteed contract. Kahit pa $200 million yun. Yung team owner tinitingnan kasing risk si Kyrie. Parang si Zion lang din na may contract clause. Pero dito kasi kay Kyrie, iba. Ang contract clause kasi na yun, makukuha ni Kyrie yung buo kapag nanalo siya ng championship. Si Kevin Durant meron ding contract clause. Pero yung kanya, bonus yun. Ang isang drama pa sa Brooklyn na tahimik lang dahil wala pang nakikialam ay yung kay Ben Simmons. 4 na game siyang hindi nakakapaglaro dahil nga sa knee injury. Pero busy si Ben Simmons sa ibang bagay. Nakita kasi siyang kasama ang isang Hollywood actress, si Asa Gonzalez, na dating GF ni Aquaman, Jason Momoa. Mga high profile kasi ang dinedate itong si Ben Simmons at nagkakaroon yun ng outside issue. Ang isa dito, yung nakipaghiwalay siya kay Maya Jama na naging headline yun dahil nire-request ni Ben Simmons or dinediman niya na ibalik yung engagement ring na may halagang $1 million. Kaya nga sabi ng ibang mga analyst, kung iti-trade nila si Kyrie, i-trade din nila si Ben Simmons. Dahil nga masakit din sa ulo ng team owner yun dahil malaki ang binabayad dito kay Ben pero lagi siyang nai-injured ngayon at nagkakaroon siya ng outside issue.